No, sa tanang suking paminaw ni ato ang programa nga buntaga, maayong buntag sa tanan. Okay. Maayong buntag na in behalf sa among Regional Director sa LTFRB, Director Abu Sabin H. Matuan, maayong buntag Cagayanon. LPTRP Local Transport Public or road plan, okay. So, ano sa kanan na yung mga ruta, no? Sa atong mga barangays, not only sa rural, but also sa urban, Sir James, no? And sa karon nga adlaw, and wala gina, starting kagahapon, nakanutis ang atong mga kining atong mga sumasakay, no? Ang atong mga sumasakay nga medyo minus daw ang biyahe. So, wala gina nga ito kasi tomorrow, Wednesday, very timely kaya nga atong guest ng mga is RTA and also hopefully na mag-represent from the LTFRB. So, transport planning Dakbayan sa Cagayan de Oro. So far in general no matawag mo nato nga successful, but although natay mga pipila no kana kuha nga mga reports, of course welcome man ato ang mga any suggestions gikan sa kumbaga sa commuters, okay po siya, gikan sa transport nato mas okay po no. Gani i-encourage nato ang mga komento o sugestion sa atong mga kaigsunan kay at least na ma-address nato po no for sooner butang na to amendment kung naa magaling. But so far sa itong pagkandak kagahapong adlaw, although natay observations na nagay mga pipila ka mga rutas or mga transport na wala yun ni biyahe. Tungod kay lagi nagpatuman ta sa full implementation kung asa nga kaning ato ang pagpatuman, although full implementation subay pa maghapon ta sa dry run period. Kung baga sa inato pa intolerance or grace period no sa atong mga kaigsunan nga drivers nga wala pa gid sila either modernized nga units or wala pa gid sila ingon nga nakakumpleto. So kasabot paghihapon ta ana. So ato na tong i-correct gamay kay of course affected niini no ang commuter side nato kay lagi way masakyan. Gani yours truly sir gikan man ta sa Westing nga bahin kay ganiyang buntaga. So upon observation natay mga pipila ka pasahero gyud no ana to na ang nakita nato nga wa pa sila nasakyan. So anyo nato sugyot nato sa tong transport labi na tong sa mga na-consolidate na mubiyahe gyud sila subay aning LPTRP nato. Anyways ang karon manggod nga pagpa-implementar nato dapat na sa grace period akong balikon no pasabot intolerance pagid nato, but sa katong individual operators nga wala pa na consolidate buot pasabot wala pa na membro sa ka-co-op needs sa nato i-back to garage standby sa nato until nga such time na membro na ta sa transport cooperative. Dry run. Until when ang dry run na ito moment? Yes sir. Actually, ang pagpatuman na to sa LPTRP, gradual naman siya sir no. Buot pasabot, hangtod sa hangtod, utop makapot na to no ang full lugar na or na-maximize na no ang operation sa LPTRP. So wala tayong butang timeline kung gano'n sa ato ang grace period. Kumbaga as long as makita nato nga compliance na, but it doesn't mean nga dili nato sila i-check up no. Lagi tayo from time to time gani ato sa kauban naadili karon gikan kuno siya sa inspection no nga gibuhat nato. So advice lang nato sa atong mga ex-unang drivers na ila sila mahadlok og biyahe as long as consolidate sila either of the three lang atong ipangita sa franchise no. It's either CPC nga nasa sila PA or SP no, special permit certificate of public convenience. So one of either of the three o nasa sila kopya nga gihatag sa ilang transport sa katong LPTRP either sa District 1 or District 2. Okay, last on my part Sir James no, before na ko pangutan si Ma'am Marian. Speaking of LPTRP, kini atong mga hinterlands barangays no, na ba route nga nakasulod dito, speaking let's say for example katong pinakalayo nga barangay no sa ato
dini sa dapat kagayendor, Sir James. Yes sir, gani nana sa ato agri ang podcast, you know. Although naapod ni sa ato ang mga social media pages, at the same time ato pong gipang padalan ang mga transport groups na nag-operate dito. So sa in the long run naatay gahi dito sir, no. Although na ay uban na not operational pa no. Kung wala ko masayo, siguro kay it's either magproseso pa. But as per LTFRB, nanay mga approved nga routes ditong napita sa Interland Highways. Okay, thank you very much, Sir James. So, dinigo kang mamarian sa LTFRB, no? Listen ni, basta transport medyo kuan yun, dapat transahon ng mayo because ang affected yun mostly ang atong mga commuters, no? So, Ma'am Marian is being ikaw ang nag-represent on behalf sa atong workaholic po kayo nga RD, no? Nga si Director Matuan. Speaking of kini mga pamasahe na to, kay ang concern sa atong mga commuters, matod pa lang ilang mo, samot ko ang ilang burden because aside sa karon murag nabaguhan sila, bigil ko no pagsakay, medyo taas ko no ang ilang madupli na ang ilang pamasahe. Kasi mong comment na Ma'am Marian. Ang atong plitian sir, wala man nag-change. Okay, so basing ang ilang pasabot is nasa na naka-double ride or naka-triple ride. Lagi mga instances na mahitabugin na siya due to the changes sa route structure. Pero dili man tanan. Tanaw lang nato, dili lang siguro nato tanaw kung first district na atong tanaw nga mga ruta. Ay posible man po nga naay nag-crossover nga gikan sa first district going to second district. Kay dili man nato gilimit nga ang first district tama na siya diri na po siya sa west, then katong sa Picas ila naay nag-crossover. So posible nga katong naay nagreklamo nga wala na mo agi sa Deseo, baka lain nga route ang mo makapilin adto. Kay na may mga changes sa route structure. Okay, so pero napa ni murag atong matawag na lang siguro Ma'am Marian nga kanang public consultation, no? Before gid siya i-full implement ang programa kay ang uban na kurat, no? Mato pala ila murag naa, murag wala. Usa siya tinuod Ma'am Marian. Okay, dugay na ta no nag-attempt nga mag-implement. Kay last year pa lang, first phase na to, February of last year, 2024. Kay ang atong LPTRP na-approve June of 2022 sa local government sa Cagayan de Oro. Pero sa amo ang side sa LTFRB, na-approve ang Memorandum Circular is January of 2023. So from January 2023, saka pa mi allowed mag-proceed og application for LPTRP routes. But then, ang para sa new developmental routes, nag-start ang among selection process April of 2023. So, dagan atong giagian nga proseso. Sa atong pag-attempt sa last year, 2024, natin gipili nga mga pipila ka ruta nga sila muna. Ang uban nato wala na successful. Pero naapoy uban nga routes nga implemented na actually. Dili na sila, kung baga, naka head start na sila sa pila ka bulan like Lumbia R4, nagikan sa Gran Europa Tukugon Market via Taguanaw. That's a new route. Ang isa pod ka ruta is Lumbia R3 from Gran Europa to Carmen. So they have successfully implemented the routes. So kabalo na mutultol ang ilang mga mananakay kung asa mo sakay o sa so inanaalam po doon hindi nga itong operator nga inanagid na-adjustment period. Ang ato lang is makabalukod ang mga tao. Dugay naman po mi nag-post, dugay namin nag-inform sa ato ang mga dugay namin nag-post sa among Facebook page, nag-inform sa mga tao. This will be implemented at first yung January of February 2024. And then po yung October after ng election this year. So ingon si RTA sa sa after election na kay
medyo magdilit na pagdugang sa kagugod sa election. So munang karon good na implement ang LPTRP. Pero ang uban na nangaruta is fully implemented naman. Okay. So, tara magini. So, ato na lang gini siya manon. Ato gini siya i-adapt kay dili naman yung mausap, di ba? Puno magini balaod man di ba? Approve man siya. And mubalik ko aning sa pag-consolidate no sa mga sakyanan. Kaya wala naman tayo individual karon ng approach para sa franchise via co-op na matatanan, di ba? Katong wala pa na-consolidate sa may plano sa LTFRB. Kaya murag natin kakakitaan mo nga murag dili roadworthy, no? Dili na roadworthy, murag akong tanaw, gamay na lang mo, mabukag naman nga klase ka sa kanan, pero still naagay po sa dalan. Kung sa'y comment ninyo, ano ma'am? Sa roadworthiness, muna siyang actually mo nang rason na natay public transport modernization program, no? Una-una is ma-improve po na to itong mga sakyanan for the benefit of our commuters. Ilang safety, ilang convenience atong maatiman. Now, sa pagkakaroon, dili pag nato-natanan mawala ang mga traditional, atong gitawag ang traditional nga mga sakyanan, kay dili pa man po, pipila pa lang man po ng atong modern units. So, dili tanan ma-accommodate. Pero, definitely, yung mag-mention ang certificate of roadworthiness, no? Kailangan po na nila ipasar. Though, kung ma-consolidate sila, kailangan po nila, by the time, karon I think i-implement na po ni LTO ang atong modern nilang pag-evaluate sa sakyanan if roadworthy pa sila for public transport. So, tanaw na ito kung mapasar sila. So amo po na i-implement po na pangitaan po na mo silang certificate of roadworthiness para ma-assure po na ito nga ang mabilin nga sakyanan, though traditional, roadworthy po siya. So, mo po na ang karon ang kailangan nila at imanon po sa mga operators na to, no? Ang roadworthiness. Ang issue ng certificate is coming from sa inyong opisina? Dili, sir. Land Transportation. LTO. So, LTO. Kasi sila may mag-rehistro, no? Yes, sir. But after sa pag-rehistro, pagdukat sa franchise inyo man? As kami issue sa franchise, wato sila sa LTO for registration as for hire. Or kung for hire na sila, renewal. So kung sa mo ka pagbalik nila, pagkitaon na mo ilang certificate of roadworthiness. So dili na sa confirmation. Ang unit dili na dalo physically sa inyong office. Sa dito na sa LTO. Kato na lang certificate ipakita. Yes, sir. Okay. So may punta sa atong mga bisita dyan sa RTA and LTFRB. Yeah, taas-taas na siya nga proseso, no? Thank you for giving us a background on what happened in the past. No? At least na may historical context. Sa pagkakaroon, no, duha ka ruta, no? Ang murag wala mang biyahe, no? Naapa pa na yung ruta sa Route 1 and Route 2 sa Ketkay, kining gabiyo, are they still existing? And then nausap pa ang ilang agianan, kaya nga naman nagreklamo sila. Route plan is actually abolished route sila. Abolish? Yes, sir. Okay. So, di na gid sila pwede mo biyahe to? Kani dapat ang gibuhat sa transport group nga asa sila nabilong. Nangita o apply sila dapat og ruta naman tayong mga new developmental route, dapat dito nag-apply sila dito para dito nila pwede i-transfer ang ilahang mga members nga ma-displaced saan ang ruta. Ibuhat na sa uban nga cooperatives. Ang uban nga cooperatives dugay nag-aksyon. So ang uban nautdan og slots. So pagkakaroon na napod may bagong na reopen na routes, so pwede nila applyan. Yun lang ang among nakita, no, pero sige lang, we will talk with RTA sa anang nga mga ruta kay actually nakita na mo daghan pud pasahero diha coming from Lampasan R1 to Carmen Market, going to Rotunda, balik na po Carmen Market to Lampasan. So dili lang po sure kung na-mention mo si Engineer Kabaktulan before nga na route nga the same route daw pero ang structure pero dila na ko hindi ko maka-remember which one. Pero sa route plan magod naka-identify kung kani ang existing route unsa iyang equivalent na new route under the LTFRB. Pero sa declared magod na ang
ang Carmen R1 at R2 as abolished routes. Previously sa ila, namin gi-offer nga route, nga available routes na pwede applyan, pero wala man sa sila kaangay. James, no, sa RTA, basta nakabalo kung sa kanaghan ba ning gabiyahian sa Carmen Route 1 and Route 2, no? Actually, sir, routes, no, between District 1 and District 2. Oh, Sa District 1 na to, natay 55 ka new routes. 55. Sa District 2 na to, natay yung tay 23, no, new routes with the equivalent of 78 new routes as per approval sa LPTRP na to, Local Public Transport Route Plan. So karon, gani in a few interviews na to, i-discuss yun na to dito, gihimay-himay yun na to, sir, no, ang isa-isa nga mga ruta sa District 1 o District 2. Ang sa District 1, sugod sa hinterland barangays, kung asa specific na mga streets lang subayon. So ang uban magyuan sige. Route, no? Kay muman sila ang naakaroon dyan sa Carmen, pangampanya, nababagan nila uban nga mabiyahe ka, yung mabiyahe, uban mo sa amo. So far sa Carmen Route 2? Adili, sir, Carmen, Route 1. No, I'm referring to katong duha lang, ang gabiyo pa yung sakit kay. Okay, ang gabi yun ang sakit kay. Yeah, kay makabalda ba ni sila or pwede na to sila i-ignore pas kita na lang, kaya anyway, abolish naman nilang ruta. Actually, sir, sa term na abolish, no, ang ruta raman. Yes. Sa katong mga drivers, usual ang pagmunauna na sa upanan ni so kung saan na lang mi. Yes. Ingon ni Ma'am Marian ganina nga. And operators as well, no? Oo, na-consolidate sila sa ilahang co-op. Kaya para at least, nga kung gusto nila ma-remain, ma-applyan na ito sa co-op o ma-studyuhan sa ato ang buhatan sa LTFRB na need na to ni siya isupais nga ruta. So, ang kapunta na is, mga pila ba ni sila ka units? O pila ka operators? Katong sa old route, Route 1 and Route 2. Do you have an information on that or none? Wala na ko nadala, sir, ha? Karon lang magod ko na-inform nga na yung problema dito karon. Yeah, pinaka-latest mo na siya, no? Yes, sir. We go to the latest. Ang existing lihang routes is more existing na units is nasa around 100 yata. Ooh. Yes, both routes. I think upat ka operators. Yun ay UTC, GUFEPCO. Hindi ko makaremember sa duha. Pero ang duha, nakapangitaan na nila o asa ma-transfer ang ilahang mga members. GUFEPCO ang wala pa yun ay dahil sila nabalhinan, sir, Carmen R4. Ang ilang gibalhinan sila uban dili pud tanan Carmen R4 ikan sa uptown paingon ang uban nila nga units gi-transfer sa ilang duha ka routes, Taguanaw o Buena Oro, which is ang ngalan karon is Makasandig route o Indahag Taguanaw na ruta. Of course, ang uban na dili gusto mo transfer. That is ang mga problema kay dili sila gusto mo transfer. Ang among gisabutan with RTA and the operators sa pipila na mo nga pagbalik-balik nga pag-meeting is implement mo na. Kung pag during sa implementation period, you take down notes sa unsay mga observations, unsay mga potential nga solution kung may problema, then atong likuran with RTA for possible modification of routes. Pero pagkakaroon, ang among yung sabot is implement muna tayo para makita nato ang unsay epekto sa route plan. Samante sa Strong Radio, Cagayan de Oro. Address, direct na pumutana sa RTA. Sir, dagat na pumutana po karon, sir, no? Naapay mga ruta karon na mudagan diha sa mga jeep mudagan diha sa Jerbura Extension from Cogon to Jerbura Extension. Kaya uban magod, sir, kung nasa Jerbura kasakay pag motor magdubol pa sila adto po dito sa Cogon. So ano ba, vice versa adto pa Capistrano, Cogon, Jerbura, Gosa or yung nana, sir, or libot ba dahil sa Lapasan.
Dayon ikadua kaning follow din sir, kaning sa diversion road kini bitawng ikang agura agi ka diha padulong na dito gyapon lusa o inana ba kana sila sir kay dili mo kada magian sa mga chip no nainamutana na sir sa RTA dayon last na lang dayon kini sa LTFRB ma'am kung inana magani no nga nadagan nagreklamo kay uban wala sila, nakapapag sila sa mga bagong ruta. Daway mga nagpadayon pa din yung mga programa sa libreng sakay sa inyong buhatan, naaba ni karon nga i-implement ninyo pagbalik. Kung naaba ganing bilan po'y budget karon. Sa sa program of works na isang central office, so wala mi igo ra mi mo implement in case kung may program nga ipa-implement nila regarding sa libreng sakay. Sa pagkakaroon sir wala. Okay, salamat sir, ma'am. Anyway, sa katong mga ato na sang ibalikan sir no. Rest assured sa atong mga kaigsuonan, before ni namugna man ning LPTRP, a few years back before its approval, na feasibility nga gihimo ani sir no, na ay HIS no, household interview survey sa mga kaigsuonan nato kung diin gipangayo ilang opinions sa mga areas nga need or kung angay mabutangan buta no. So aside from that, under the transportation master plan of the city lugar sa Cagayan de Oro, ang TMP nato na some places or naamang kita mga bagko nga mga i-construct nga mga dalan ipang-open nga mga tulay. So under the LPTRP ato to siyang maputangan no ruta. So sa katong pangutana nga kaning GR Bura extension, yes sir no, kung wala mi masayo murag bayabas nga ruta kay ang bayabas na atay R6 or R5 ba karuta ang bayabas no. At the same time ang kaning isingit lang po nato kaning Hulyo kauswagan kaning patulong sa makabalan nga tulay mabiyahian na gyapon na siya. Gani na ay mga ruta po nga straight no ikan sa westbound subay sa bagong tulay diri sa Kauswagan Puntod Bridge subay padulong sa makabalan. So na ay mga certain new roads na to nga giputangan na to mga ruta for convenience lugar no. Of course sama sa gingon ni ma'am ganina nga na ay gasabutan ng kanabitaw mga double ride na kay kaniadto na anda na to isa lang atong sakayan. So there are instances na naagi inana nga mga double ride ta but now kay Sir James naging kaganiya na very successful no ang full implementation sa LTPRP. Maybe I beg to disagree kay nag-strike man majority of the transport group karon no. So meaning murag wa sila makonsulta or wala sila internal consultation with the local government unit and the cooperatives. Sa maong komento. Una sa tanan, ato na ning i-preparahan sir no, i-anticipate na to o ipangandaman na moabot din ng mga classes putang na kung asa na ay wilgang himuon. But sama sa naisputan na to ganina, naingon ni ma'am, ang approval sa to ang LPTRP atong 2022. Before 2022, ang feasibility study nga gihimo 2018, 19, 20, 2021. Before na to siya na-aprobahan, gani ikalima ang Department of Transportation kalima ta nagpasa sa Department of Transportation for evaluation sa ato ang localized transport plan. Sa ikaupat nga bahin ning anhigyod ang evaluators gikan sa Department of Transportation kay naay mga pipila nila nga wala nila nasabtan. So upon viewing on ground kung unsay need ay so na-adjust na to no. That's why sa ikalima aya nila na approve ang evaluation hantod nga atong gisakas sa sangguniang panglungsod for ordinance. So karon before na to siya namugna while on the study lugar and while ang uban ga-renew or nag-work franchise sa LTFRB nanay mga initial nga information nga ipahigayon nato
sa ato ang mga drivers, individual drivers aside sa cooperative no nga sooner or later sa umaabot nga mga tuig mo implementar na sa modernization program pinaagi aning LPTRP. So sa karon sabtan nato no ang mga yangungo sa atong mga transport sa atong mga drivers labi na kay lagi panginabuhi man sabtan gyud nato na sama sa atong hisgutan ato sa gyud ning i-impose implementar sa nato sooner or later kung naay mga dili uyon nata inid nga baguhon nata Sir James, ma'am, maling sa LTFRB. Dirati ko, diretso ko sa LTFRB. Update lang, ma'am, no? Kung because niya mo din sa modernization program na to, kini bang mga, doon ba yung mga kanibitang mga electronic vehicle na ba nagpa-register ka pwede sa LTFRB? LTFRB for electric vehicles. Ang problema is ang magpili sa sakyanan is the cooperative or the corporation kung sila gusto. So far, anak ko na nunggan ka ng nag-order. Apply na. Hulat lang tao, kansang yung magawa sumapo bilang loan. Or naay mo abutay. Okay, thank you. Ikaduha na po. Ako kanang apektado kaya ning route plan kay wala ko'y sakyanan. Kaya ko nga kay ang mga sakyanan yung mga taxi pa naman. Kining nag-concert kining nag-rally karon nag-kuan kasi mahita ko ano nila sa nawi so man dunay negotiation or may hitabo ning wala na nagbiyahe karon nga mga sakyanan. Clear out no ang side sa mga kaigsuunan na to nga naglalit kay di man po pwede nga ato lang pasakahan di man po pwede nga ato lang sila ni baliwala. So definitely that's why kung naay mga sugyot naay mga rallies at yung i-raise sa saktong nga venue. Kung gani all about franchise, pwede po nila i-raise sa LTFRB. Kung about mga ruta, pwede nila i-sugyot sa buhatan sa RTA. Open man po ta sir no for any suggestions kay sa atong naisgutan lagi ganina mupatawag tagbalik og meeting sa mga transport groups. That's why sa katong mga individual drivers or operators nga muduol na sila og any cooperative transport cooperative para at least na ay guidance or kung na ay meeting pwede sila makauban pwede nila i-raise lang concern. But as of now sa katong mga nag-rally katungod man po din nila nga mag-rally no but to address their concern doon sila sa saktong hintungdan like sa labi na sa Cagayan de Oro Press Club sa inyo sir o sa ato ang mga partners no media partners of course sa ngalan sa mga department manager Engineer Rito Oclarit o sa amahan sa atong Dakbayan Mayor Rolando Clarex Uy o sa atong mga kauban mga RTA consultants nato personnel on ground mayong buntag og daghang kayong salamat. Okay, Ma'am Marian from LTFRB. So, among ihangyo atong mga commuters Tagalog chance nga ma-implement ang route plan. Apil po sa itong mga drivers o operators no, ato i-implement. Ang uban man lang kay resistant ang mga bago. Kung namoy mga kanang suggestions, reklamo, ipabot lang sa among buhatan through our Facebook page or sa among email or pwede mo bisita. Willie man may makigano. We were taking